Gusto ko lang bumisita saglit doon, kahit ayaw sa akin ni Tita Talina. Gusto ko ulit magpahangin doon. Gusto kong pumikit ulit dahil baka panaginip lang ang lahat ng ito. Isang buwan na rin ang nakalipas ay marunong na akong mag-drive. Kaya minamaneho ko ang kotse ko patungo sa Amado. Bibisitahin ko si Papa at isusunod ko si Nanay. Gusto kong sabihin kay Nanay pero natatakot ako. Sinuot ko ang shade ko para hindi mahalata na mugtuna ang mata ko. Nang makarating ako'y nadatnan ko si Manang Elma na nagbubuhat ng isang karton. Ipinark ko ang kotse at saka lumabas. Lumapit ako sa kanya upang tingnan kung ano ang dala niya. Ano po yan, Manang? Uy, Ashley, mabuti at narito ka. Binagsak niya sa sahig ang box. Po, may nangyari ba? Ngumiti siya at saka umiling sa akin. Wala naman. Kumunot ang noo ko nang nakita kong newspaper na ipinakita sa akin ni Jana noon. Dahil sa sobrang curious ay yumuko ako para kunin ang lumang newspaper na yon. Uy, iha, ipapatapon niya ni Senyora Talina. Maalikabok yan. Hindi ko siya pinakinggan at pinagpagan ng newspaper. Curious ako kung bakit naputol ang ulo ng bride. Parang sinadyang putulin. Ibalik mo na yan, iha, dahil itatapon ko. Nag-angat ako ng tingin kay Manang. Ako na lang po ang magtatapon. Pilit akong ngumiti sa kanya. Nakaramdam kasi ako ng interes sa diaryong ito. Gusto kong malaman ang tungkol sa kasal ni Papa at ni Tita Talina. Nagulat siya sa sinabi ko. Sigurado ka ba? Tumango ako. Sige iha, ikaw nang bahala dyan ah. Babalik lang ako sa loob. Aniya at saka nagmamadaling umalis. Nang tuluyan na siyang mawala sa paningin ko'y nagbaba ako ng tingin sa karton. At agad itong binuhat. Pasimple ako nagpalinga-linga bago ko siya inilagay sa backseat ng sasakyan ko. Nang matapos kong ilagay sa backseat ay sinara ko na ang pinto at saka pumasok sa loob ng mansyon. Bungad na bungad sa akin ang matinis na boses ni Amira mula sa sala. Tumigil ako saglit at pinakinggan ang kanyang kwento. Mommy, you will not gonna believe this. Leonardo agreed to have a date with me. Natigilan ako at napasinghap. Nanginig ang kamay ko at hindi ko alam kung hahakbang pa ba ako sa narinig. Tama ba ang narinig ko? Amira and Leonardo? Kumirot ang puso ko. Darling, paano mo napapayag ang masungit na yon? Alam mo naman na asawa yun ni Ashley, hindi ba? I know, Mom, but he is so guwapo. Sinabi niya sa akin na gusto niya ako, Mommy. Hindi ako makapaniwala. Siguro sawa na siya kay Ashley. And I am going to grab the opportunity, Mommy. Nanubig ang mata ko. Ano ba talaga ang nangyari? Parang noong nakaraang araw lang wala pa kaming problema ni Leonardo. Pinagpaplanuhan pa nga namin ang birthday ko at kung saan kami mamamasyal. Pero ngayon, kinuyom ko ang kamao ko at naglakas na loob na tumuloy. Nang nakita nila ako'y narinig kong marahas na singhap ni Amira at ang pagtayo ni Tita Talina. Anong ginagawa mo rito? Mapanganib na tanong ni Tita Talina. Pinigilan ko ang sarili ko. Binalingan ko si Amira na ngayon ay ngiting-ngiti na. Kaya ba noong hindi pa kami kasal ni Leonardo ay ngumingiti si Leonardo sa kanya? Kasi siya naman talaga ang gusto at hindi ako. Utong-uto ako kung ganun. Ilang beses akong nagpakuha sa kanya. Ibinigay kong lahat kay Leonardo dahil asawa ko siya. At naniniwala ako na gusto niya ako. Nagsisinungaling lang ba sila sa akin? Pati ba si Manang Consuelo ay nagsisinungaling sa akin? Si Nanay? Hindi ko na talaga alam kung anong paniniwalaan ko. Narinig mo ba ang sinabi ko kanina? Galak na tanong ni Amira sabay taas ng kanyang kilay. Magde-date kami ni Leonardo at sawang-sawa na siya sa'yo. Ashley. Tinatagan ko ang loob ko. Hindi dapat ako maging mahina sa harap ng mga demonyita na to. Narinig ko na pinapatigil ka ni Leonardo sa pag-aaral. Ngumisi siya. Ako may request noon. Umawang ang labi ko. Ano? Humalakhak siya nang nakita ang expression ko. Come on, Ashley. Ayoko na makasalamuha ka sa school kaya nag-request ako kay Leonardo. At dahil gustong gusto niya ako, tinupad niya ang gusto ko. Sobrang higpit ng pagkakuyom ko. Hindi ko akalain na gagawin nila ito sa akin. Ang paboy nila. Ano? Gusto ko lang naman mag-aral pero ganitong gagawin nila sa akin. Ano naman ngayon, Amira? Tinaasan ko siya ng kilay at hindi ko pinahalata na naiiyak na ako. At may karapatan akong tumungtong sa pamamahay na to dahil hindi niyo naman ito bahay. Bahay ito ni Papa.
Humalakak si Tita Talina at humalukip-kip. Asawa niya ako, Ashley! Asawa ka ba talaga niya? Tanong ko at kinunutan siya ng noo. Alam ko naman na asawa siya, pero hindi siya mukhang asawa sa paningin ko. Hindi ko nakita na may concern siya sa papa ko kahit kailan. Nakita ko na natigilan siya at biglang namutla. Mas lalong kumunot ang noo ko. May mali ba sa sinabi ko? Hindi nakapagsalita si Tita Talina, kaya si Amira ang sumagip. How could you say that to my mommy? Of course, she is the wife. At ang nanay mong malandi ay hanggang kabit lang. Wala kayong karapatan. Sigaw niya. And I can't wait na maghiwalay kayo ni Leonardo. Walang naramdaman sa'yo si Leonardo at sawa na siya sa'yo. Wala kay Amira ang tingin ko kundi ay na kay Tita Talina na parang naging balisa. Ngumuso ako. Tita Talina, bakit ka namumutla? Takang tanong ko. May masama ba sa tanong ko? Nang nakita ko na paparating si Manang Elma ay bigla siyang tinawag ni Tita Talina. Elma, itinapon mo ba ang karton na yon? Tanong ni Tita Talina. Opo, ma'am. Sabi ni Manang Elma sabay baling sa akin. Ngumiti ako sa kanya at tumango. Imbes na magpahangin ay hindi natuloy. Hindi ko magawang mamasyal sa lupain ni Papa dahil sa away namin kanina. Uuwi ako na dala-dala ang karton. Nakita ko si Leonardo sa sala pag uwi ko pero hindi ko siya pinansin. Saan ka galing? Bungad niya. Hindi ko siya pinansin at nagpatuloy lang ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa may hagdan. Ashley Brielle! Just where were you? Pagalit niya na tanong sa akin. Kumirot ang puso ko. Sa bahay lang, Leonardo. Pilit akong ngumiti sa kanya. Huwag kang mag-alala. Gaya ng gusto mo gagampanin ko ang pagiging asawa ko sa'yo. Umawang ang labi niya. Bumuga ako ng hangin. Hindi ko alam kung anong problema natin. At bigla ka na lang nagkakaganyan. Masaya naman ang pagsasama natin, Leonardo. Anong nangyari? Tanong ko sa kanya, pinipigilan ng lumuha. Nag-iwas siya ng tingin sa akin. Huwag kang mag-alala. Kung may iba ka na, handa naman kitang pakawalan. Huminga ko ng malalim at saka umakyat na sa hagdan. Handa ko siyang pakawalan pero hindi pa ngayon. Baka naman bad mood lang siya kahapon kaya siya naging ganon. Maghihintay ako sa birthday ko. Kung ganon pa rin ang trato niya sa akin, ewan ko na lang. Pinihit ko ang pinto ng guest room. At saka doon tumuloy. Dito muna siguro ako matutulog dahil baka ayaw niya akong katabi. Hindi ko naman ipipilit ang sarili ko sa tao na ayaw sa akin. Hindi ko alam kung ano ang problema. Pero hanggat hindi niya sinasabi sa akin, hindi ko maintindihan. Kung totoo man ang lahat ng sinabi ni Amira sa akin, unti-unti nang dinurog ni Leonardo ang puso ko. Inilapag ko sa sahigang karton na maalikabok. Umupo ako sa kama at napatingala sa kisame. Kumirot ang puso ko at nagsimula nang tumulo ang luha ko. Bata pa naman ako, right? Pero bakit ganun? Ang aga ko naman yatang masaktan. Mahal ko na siya, pero nagdadalawang isip na ako kung sasabihin ko ba sa kanya o hindi. Wala akong kaalam-alam. Hindi ko alam kung anong iniisip niya. Hindi ko alam kung bakit siya nagkakaganon. Akala ko ay nagseselos siya. Pero alam kong hindi. May problema talaga at kailangan kong malaman. I'm sorry if I have to do this. Please don't leave me. Please wait for me. I am doing this for you. I didn't mean anything I said. I love you and I am always waiting for your response. Please forgive me. I am willing to kneel in front of you. Just so you could forgive me. Matatapos din ito. And after everything, we will run away. I love you always, my wife. Napamulat ako sa aking mata nang naalala ko si Leonardo. Ramdam na ramdam kong kanyang mga salita. Sa panaginip ay umiiyak siya at sinasabi na hindi niya iyon sinasadya. Sa panaginip ay hinalikan niya ang aking noo. Napasapo tuloy ako sa aking noo at saka bumangon. Dahil siguro sa pagod ay nakatulog ako rito sa guest room. Ipinilig ko ang ulo ko at saka bumaba ang tingin sa karton. Munti ko nang makalimutan na dinala ko pala yan rito. Kinamot ko ang ulo ko at saka bumaba sa kama. Umupo ako sa carpeted na sahig at inilapit sa akin ang box. Napaupo pa ako nang naamoy ko ang alikabok. Ipinatapon na ito ni Tita Talina pero mas gusto kong malaman ang tungkol sa kanila. Mahal ba talaga ni Papa si Tita Talina? Kung ganon, bakit siya nakabuntis ng iba? Bakit ako nabuo? Bakit may nabuntis si Papa ilang buwan pa lang na nabuntis si Tita Talina?
Iyan ang misteryo pa rin at hindi magawang masagot. Gusto kong tanungin si nanay pero alam ko naman na hindi niya ako sasagutin. Bumuga ako ng hangin at saka unti-unting binuksan ng maalikabok na box. Napaubo muli ako ng maamoy ang alikabok. Ngunit natigilan ako nang nakita ang mga lumang dyaryo na nakatambak sa loob. Una kong kinuhang dyaryo na kung saan ibinalita ang kasal ni Tita Talina at Papa. Ayos na naman ang lahat ng mga papel na nasa loob kahit kalumaan na. Wala akong nakitang punit, maliban sa dyaryo na hawak ko ngayon. Kumunot ang noo ko at inilapit ang mata dahil sa maliliit na letra. Mr. Emilion Villamayor and Mrs. A. Napangiwi ako nang nakitang putol ito. Mukhang wala yata akong makukuhang impormasyon dito sa ngayon. Sa dami ng mga papel na yan ay hindi ko na alam kung mababasa ko yan palagi, lalo na't maalikabok pa. Bumuga ako ng hangin at ibinalik ang dyaryo sa loob ng karton at isinara ito. Akmang tatayo na sana ako nang biglang tumunog ang phone ko. Kinuha ko ito sa bulsa ko at saka sinilip kung sino ang tumawag. Napasinghap ako nang nakita ang pangalan ni Jelay. Tinitigan ko ito saglit bago ko ito napagpasyahang sagutin. Humugot ako ng malalim na hininga at saka tumayo. Jelay, sagot ko. Ashley, umiiyak na bungad niya sa akin. Totoo bang titigil ka na sa pag-aaral? Paano ng thesis natin? Paano na kami? Kinagat kong ibabang labi ko at naglakad patungo sa pinto. Nang nakalabas ay tumigil ako saglit at saka natatawang sinagot ang kanyang tanong. Bakit ka ba umiiyak? Natatawa kong sabi at pinagpagan ko ang aking sarili. Hindi ako titigil, okay? Hahanap ako ng paraan para makabalik dyan. Masipag naman akong tao kaya hindi ako titigil. Kung totoo man ang sinabi ni Amira na siya ang dahilan para patigilin ako ni Leonardo sa pag-aaral. Natigilan ako at medyo nanigas sa aking kinatatayuan. Nang madatnan ko si Leonardo na nakasandal sa pader, katabi ng pinto ng kwarto namin. Malamig ang kanyang matang nakatitig sa akin. Bigla akong hindi nasanay sa kanya dahil ibang-iba na ang aura niya. Ibang-iba na siya at hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung bakit niya ako tinatrato ng ganito. Gusto kong malaman. Gusto kong ipaintindi niya sa akin. Baka sakaling maintindihan ko siya. Noong nakaraang linggo'y okay pa naman kami. Masaya pa kami. Araw-araw niya akong nilulutuan, binibigyan ng bouquet at pinapasyal. Ngayong kumpirmado na ang nararamdaman ko sa kanya ay saka nagkaganito. Leonardo, bakit? Lumunok ako at saka ibinaba ang aking cellphone. Leonardo, tawag ko sa kanyang pangalan. Gusto kong malaman kung bakit. Bakit nangyari sa atin ito? Masaya naman tayo, right? Unti-unti nang nabubuo ang nararamdaman ko para sa'yo. Kumirot ang puso ko. Sanay na ako sa'yo eh. Pero biglang hindi na lang kita kilala. Sa isang iglap, hindi na ikaw si Leonardo. Ibang-iba ka na talaga. Pagpatuloy ko, umiwas siya ng tingin sa akin at saka umalis sa pagkakasandal. Kumain ka na. Ani at saka akmang papasok sa kwarto, ngunit pinigilan ko siya. Kung sakaling ayaw mo na, naiintindihan ko. Nanginginig kong sambit. Siguro hindi mo naman talaga ako mahal o gusto. Siguro nabigla ka lang sa lahat. Narinig ko ang kanyang pagsinghap, ngunit hindi niya ako nilingon. Mabilis ang pangyayari. Pareho tayong naging mapusok at wala sa isip ko na ibigay ang sarili ko sa'yo. Pero ibinigay ko pa rin kasi akala ko kung may iba kang napupusuan, iyong gustong gusto mo talaga. Ngumiti ako ng pilit. Huwag kang mag-alala, madali lang naman akong kausap. Ibibigay kita sa kanya. Yun ang huling sinabi ko bago ako patakbong bumaba sa hagdanan. Bakit ba ayaw niya akong sagutin? Gusto ko lang naman malaman eh. Wala naman siguro kaming problema. Wala kang problema. Masaya kami. Masaya ang pagsasama namin. Pero, Leonardo, what went wrong? Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ng isang kasambahay. Ngumiti ako sa kanya. Ano ang pangalan mo? Joy po, sagot niya. Joy, may asawa ka na ba? Tanong ko. Mahina siyang tumango. Tumikhim ako. Narito pala ako sa hapagkainan ngayon. Mag-isang kumakain. Ilang taon na kayong nagsasama? Tanong ko kahit sumikip na naman ang dibdib ko. 10 years na kami, ma'am.
at may 2 anak. Wow! Naibulalas ko na lang at saka nagpatuloy na kumakain. Ikaw ma'am, ang bata niyo pa po? Ani at nahihiyang yumuko nang nakita niyang nagulat ako. Oo, sagot ko sabay kagat sa aking ibabang labi. Ganon kapag fixed marriage. Pero masaya pa kayo ma'am? Si Joy. Palagi ko kasi kayong nakikita. Malaking ngiti lagi ni sir kapag nakikita ka niya. Hindi ko alam kung anong problema niyo ngayon pero sana malagpasan niyo. Kitang-kita ko na mahal niyong isa't isa. Mapakla ako na pangiti at uminom ng tubig. Sa ngayon, kailangan ko na lang gampanin ang pagiging asawa ko sa kanya at wala nang iba. Mapait kong sinabi. Hindi ko alam kung anong nangyari. Tumulo ang luha ko. Kung nagseselos lang siya at walang ibang rason, ay papayag ako na homeschool ako para araw-araw ko siyang makakasama. Nagpatuloy ang pagluha ko kaya medyo nataranta ang kasambahay na si Joy. Inangat ko ang kamay ko para pigilan siya sa kung ano man ang gagawin niya. Baka mabaliw ako kapag araw-araw kaming ganito. Sambit ko at saka tinakpan ng mukha ko. Hindi ko alam kung papaniwalaan ko ba si Amira o hindi. Titingnan ko kung ano ba talagang nangyari. Gusto kong malaman. Ma'am, pagsubok lang po yan. Sambit ni Joy at malungkot akong nginitian. Tumangulang ako at pinalis ang luha sa aking mata. Hindi ko pinaalam kay nanay ang nangyari sa amin dalawa ni Leonardo. Malapit ng birthday ko pero wala akong balak mag-celebrate. Para saan pa kung ganito naman lagi ang pagtrato niya sa akin? Hindi na niya ako kinikibo at sa guest room na ako natutulog. Maaga siya palagi umalis at tinahayaan na niya ako sa mga gagawin ko sa buhay. Tuluyan na siyang nawalan ng paki sa akin. Siguro totoo ngang sinabi ni Amira na may date sila ngayon ni Leonardo. Ang sakit sa dibdib. Kung kailan mahal na mahal ko na siya. Saka naman nag-umpisang lahat ng ito. Manang Consuelo. Tawag ko kay Manang nang nakita ko itong nagdidilig ng halamanan. Oh, iha! Ngumiti siya sa akin at ibinaba ang hose. May kailangan ka. Pwede po ba kitang makausap? Nung unay nagtataka siya pero kalaunan ay tumango siya at ini-off ang faucet. Sige, pagsang-ayon niya. Totoong sinabi ko sa'yo, iha. Giit ni Manang sabay hawak sa kamay ko. Gustong gusto ka ng alaga ko. Nanginginig ang katawan ko habang nakayoko. Pero bakit ganun? Bigla na lang siyang nagbago. Ani ko. Hindi ko alam, iha. Humina ang kanyang boses. Baliw na baliw ang alaga ko sa'yo. Kaya nagtataka ako kung bakit ganoon na lamang kalamig ang pagtrato niya sa'yo. Sinabi mo na ba ito sa mga magulang mo? Nag-angat ako ng tingin sa kanya at saka agad umiling. Hindi po, at saka wala akong balak na sabihin. Gusto kong malaman sa sarili ko dahil baka sakaling maayos pa. Humigpit ang hawak niya sa akin at hinaplos ang pisngi ko. Diyos ko, ilang buwan pa lang kayong kasal pero pinapaiyak ka na ng alaga ko. Dismayado niyang sambit. Hindi ko alam kung anong problema. Sana naman ay walang ibang babae. Sana nga. Ilang araw ang nakalipas ay hindi ko inaasahan ang pagbisita ni Tita Rufa at Tito Antonio. Nilibot muna nilang buong bahay habang naghahanda naman ang mga kasambahay ng mga makakain. Si Leonardo ay busy sa kanyang laptop sa lamesa, kaya tahimik ako naglakad patungo sa kanya. Leonardo, tawag ko. Agad naman siya nag-angat ng tingin sa akin at bumaba ang tingin niya sa suot ko. Ngayon ko lang napansin na naka-shorts lang ako at sando, pero binaliwala ko na lang ang kanyang tingin at saka tumikhim. Huwag mo sanang sabihin sa mga magulang mo ang nangyari sa ating dalawa. Ani ko at bahagyang yumuko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko rin naman sasabihin ang nangyari kaya sana ay makipag-cooperate ka. Nang bahagya akong nag-angat ng tingin ay titig na titig pa rin siya sa akin. Umiwas na lang ako ng tingin at umakyat na lang patungo sa kwarto ko. Itong unang pagbisita nilang dalawa simula nang lumipat kami. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi kami bati ng anak nila at baka mahalata nila kami. Sana naman ay saglit lang sila.
dahil kinakabahan ako. Nagsuot ako ng simpleng dress at saka nilagyan ko ng hairpin ang bangs ko. Humaba na kasi kaya natatabunan ng mata ko. Nang matapos akong mag-ayos ng sarili ko ay bumaba na ako at natigilan ang nasa sala ng mag-asawa at saka si Leonardo. Seryoso ang kanilang mga mukha habang nag-uusap. Hindi ko tuloy alam kung tutuloy ba ako o hindi dahil baka maistorbo ko sila. Pero dahil nakita ako ni Tita Rupay, wala akong magawa kundi ang bumaba. Iha! Nakangiting tawag sa akin ni Tita. Ngumiti ako sa kanya at saka nakipagbeso-beso. Nagmano naman ako kay Tito Antonio bago ako umupo sa tabi ni Leonardo. Pumayat ka yata, Iha. Napalunok ako at hinaplos ang braso ko. Hindi naman po. Sambit ko at nag-iwas ng tingin. Napasinghap ako nang biglang inilagay sa bewang ko ang kamay ni Leonardo. Napatingala tuloy ako sa kanya. Nang magkatinginan kami, nag-iwas ako ng tingin. Napalunok ako at bumilis ang tibok ng puso ko. What are you guys doing here? Si Leonardo ang nagtanong. Umayos naman sila ng upo at saka nagsalita. Narito kami upang kamustahin kayo at saka birthday na ni Ashley sa susunod na araw. May plano ba kayo? Si Tita, napalunok ako. May plano nga kami ni Leonardo noon na mag-outing na kami lang dalawa. Pero sa sitwasyon namin ngayon ay mukhang hindi na matutuloy. He suddenly became cold to me and I don't know why. Ayoko rin naman siyang tanungin ng paulit-ulit dahil baka ako lang ang masaktan. Tita, bala ko sanang mag-celebrate kasama ang mga kaklase ko. Nahihiya akong sambit. Sabay silang napasinghap at nanginig ang katawan ko nang maramdaman kong higpit ng hapit ni Leonardo sa akin. Nakita kong dismaya sa mukha ni Tita Rufa, kaya bigla akong nagsisi. Really? You will not gonna celebrate with us? Tila nasaktan niyang tanong. Mas lalo tuloy akong nakonsensya. Akmang magsasalita na sana ako nang naunahan ako ni Leonardo. Don't worry, Mom. She will celebrate her birthday with me. Mariin niyang sambit at kita kong pag-igting ng panga niya. Kumirot ang puso ko sa sinabi niya. Palulungkutin niya ba ako sa birthday ko? Ayoko nun. Araw ko iyon eh. Ayaw kong masaktan sa araw na yon. Hindi niya naman kailangang ipilit ang sarili niya sa akin kung ayaw na niya. Mas mabuting didistansya kami pareho. Saglit lang naman daw sila kasi may pupuntahan pa sila. Mabuti naman dahil wala akong maisagot sa posibleng mga tanong nila sa akin. Akit na sana ako sa hagdanan nang hinawakan ni Leonardo ang braso ko. Kaya gulat ko siyang binalingan. You are not going to celebrate your birthday with your classmate, Ashley. Especially with that guy. Malamig niyang sabi habang salubong ang kanyang kilay sa akin. Agad kong binawi ang braso ko mula sa kanya at hinarap siya. Hindi ko kayang mag-celebrate ng birthday ng kasama ka, Leonardo. Pag-amin ko. Umawang ang labi niya sa narinig. So you are choosing that guy over me? Mapanganib na tanong niya. Kumalabog ng hustong puso ko. So what if I am, Leonardo? Hamon na tanong ko sa kanya. After treating me like shit, may gana pa akong mag-celebrate ng birthday with you? Luha, please, huwag kang tutulo. Need ko ng tatag ngayon, hindi luha. Mas lalong sumalubong ang kilay niya. Sinabi ko na 'di ba, natitigil ka na sa pag-aaral? Sino ka ba para pigilan ako sa gusto ko? Lakas loob kong tanong. Bakit? Dahil ba request ni Amira kaya mo ako pinapatigil? Kumunot ang noo niya. What are you talking about? Mas lalong sumama ang loob ko. Lumapit ako sa kanya at mahina siyang itinulak. Kung ayaw mo na sa akin at ganito pa rin ang pagtrato mo, uuwi na ako sa amin, Leonardo. At kung gusto mo ng annulment, ibibigay ko yun sa'yo. No woman wants to stay with a guy like you. Nakita ko na nasaktan siya sa sinabi ko, pero baka guni-guni ko lang yun. Bakit naman siya masasaktan? Siya ang pasimuno nito. Siya ang nag-iba ng trato sa akin. Palagi kong tinatanong sa'yo ang problema para naman maintindihan ko. Tuluyan ng tumulo ang luha sa mata ko. Kung sawa ka na sa akin, huwag mo nang patagalin pa, please lang. Huwag mo akong saktan sa birthday ko. Kung gusto mo akong wasakin ng gusto, pagkatapos na lang ng araw na yon. Naghahabol ako ng hininga. You are an illegitimate daughter. Panimula niya. Mas lalo lang akong nasaktan sa sinabi niya. Nang humakbang siya ay natarantang napaatras ako.
Tatalikod na sana ako ngunit hinawakan niya ako at pinaharap sa kanya. They made you an illegitimate daughter. Makahulugan niyang sabi at pinasadahan ako ng tingin. I will do anything for you, Ashley. But you have to stay away from my life. Pinitiwan niya ang kamay ko at naglakad na papalayo sa akin. Sa sobrang panghihina ako'y napaupo ako sa hagdanan. Dahil hindi ko na kaya tuluyan na akong humagulgol. Agad namang lumapit si Manang Consuelo sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Nagmukmok lang ako sa kwarto sa gabing yon. Hindi pa naman ako pagod at umaasa pa rin ako na baka bumalik na si Leonardo sa dati. Hindi ko alam kung anong gusto niyang mangyari pero tingin ko, maghihiwalay na kami. Natatakot ako na baka isang araw lalaharan niya ako ng annulment paper. Mahal ko na siya pero hindi ko masabi sa kanya. Ewan ko, natatakot ako. Kung kailan bubuo na, saka naman wawa sa akin. Niyakap ko na mahigpit ang unan. Siguro ganito rin ang naramdaman ni nanay nang iwan siya ni papa. Ganito pala kasakit. Suminghot ako at saka pumikit. Kailangan ko magpapakatatag. Miss na miss ko na ang yakap ni Leonardo. Pero kung ganito na lang lagi, uuwi na lang siguro ako sa amin. Ayokong gumising sa umaga na ganun pa rin ang trato niya sa akin. Kinaumagahan ay nagising ako dahil sa isang tawag. Umawang pa ang labi ko sa gulat dahil si Papa ang tumawag. Humikab ako at saka sinagot ang tawag. Hello? Sagot ko at humikab muli.